Hindi lang ang Bulkang Mayon ang may pasiklab sa lalawigan ng Albay dahil ang mga tanod ng barangay nagpakitang gilas sa kakaibang patimpalak na kung tawagin nila ang tanod kong pogi. Nito lang nakaraang Pebrero, sa bayan ng Daraga sa Albay, may nag-alboroto. Hindi ang Bulkang Mayon, kundi mga uragon. Nung gabing yun kasi, 14 na Bicolano ang naglaban-laban para magkaalaman na kung sino ang pinakamatikas. Winners never win! Winners never win! Tanong kong pogi ng barangay! Kalinan! Pinakatalentado at pinakapogi raw na tanod sa kanilang bayan. Ito ang kauna-unahang Ang Tanod Kong Pogi 2015. O, di ba? Pati mga tanod ngayon meron ng sariling pageant. Ito ang tagay mo. Akin to. Okay. Woo! Pero ayaw ko lang na tatrader rin ako. Gusto mo pare, suntok ka na lang tayo. Pare, pare! Sige, sige! Pare! Kuya, may mga nag-aaway doon. Tigil kayo! Kundi, pupusos na kayo! Wala susi ito! Oh, gusto nyo? Di matatagal sa katawan nyo to eh! Oh, ano? Titigil kayo hindi? Isa sa mga Romonda, rumampa ang tanod ng barangay Kidako, si Randy. Mga kabarangay, ali, kuya, sabi po ni Kap. Halos 2 dekada na raw si Randy sa pagtatanod. Sa pagiging tanod po kasi ma'am, parang nagpipili sila yung kaya mag-awat ng mga limbawa yung may magagulo. Tapos yung disiplinado kang isang tao. Malakas daw ang laban niya, lalo na sa talent portion. Siya kasi ang tinaguriang Buko King ng Albay. Parang butiking umaakyat sa puno ng nyog. Sisiw din sa kanya ang pagbabalat nito. Gamit lang ang kanyang ngipin. Napanood ko po doon sa balita sa TV yung Buko King ng Kamsor. Pwede to Sinubukan ko sa mga gatalit ng Buro Barangay. Di ba makakaano yan? Di tinuloy-tuloy ko siya. Ganda nga po. Ang kanyang sinuot sa contest, hiniram lang daw niya sa kanyang mga kapitbahay. Salamat Bagay sa'yo. Sakto. Mula sa Amerikana hanggang sa sapatos. Okay, saktong-sakto. Salamat Sariling sikap din daw ni Randy ang pagpapractice ng tamang pagrampa, lalo na kung paano mag-pose. Ang kanyang mga kabarangay, pre-practice din siya sa question and answer. Tanod Ran, bakit maraming taong kumakapit sa patalim pero hindi naman nasusugatan? Please answer. Paano naman po kasi sila masasugatan? Umahawak po sila doon sa hawakan ng patalim. Kuya Randy, bakit po ba pag ginigiba ang bahay, kubita lang natitira? Paki-answer please. Paano man po igigiba yung kubita? Ang hirap kaya na maghukay ng gagawin mong kubita. Kuya Randy, saan po ba masarap matulog? Sa pansitan o sa kangkungan? Pakisagot please. Doon na lang ako sa pansitan. Pagkagising ko, pwede pa ako mag-almusal o hapunan, pwede na yun. Sa kangkuhan, iluluto pa yun. Sa buong buwan na pagtatanod ni Randy sa kanilang barangay, ang kanyang kinikita, 450 pesos lang. Kaya naman kung wala siyang duty, suma-sideline siya. Kaya ako po, pinapasok ko kahit ano pong mga sideline, yung basta po legal, para sa pagkabuhay ng pamilya. Kasi ngayon, pag wala kang na pinag-aralan na nakapagtapos ka ng college, mapahirap po paggawa ng trabaho. Dahil sa hirap ng buhay, lalo't maliliit pa ang kanilang 2 anak, ang misis ni Randy na si Irene, nagdesisyon ng makipagsapalaran abroad. Kung manalo raw ng cash si Randy sa patimpalak, ipandadagdag ito ni Irene para sa kanyang pamasahe.
pa-Maynila. Hindi ko naman po siya pinapakialaman kung anong gusto niyang kasi isa pa po, nakakatulong din po. Malaking tulong din po actually yung pagiging barangay tanod niya kasi kahit konti lang po yung yung sahod niya, at least nakakatulong po. Ang pumintalo ng Bintayan Barangay. Samantala, agaw pansin din sa pagrampa si contestant number 10, ang 5 taon ng tanod ng Barangay Binitayan, si Nestor. Kung hindi siya naka-duty sa umaga sa barangay, pumapasada si Nestor ng tricycle. Simula raw nung pumutok ang Bulkang Mayon na sinabayan pa ng pagbayo ng Bagyong Reming taong 2006, mas umigting daw ang pagnanais ni Nestor na maging tanod. Responde po kami ng mga nagka-trap na mga tao. Yun lang po ang medyo delikadong nangyari po sa amin. Sa tulong ng sekretarya ng kanilang barangay na si Julius, wala pa raw 1 linggo nilang pinaghandaan ang pa-contest. Tinuruan ko lang siya kung ano yung gagawin, kung ano maging itsura, yung maging posture niya. Pero ang pinaka-kinarir daw nila, ang formal wear ni Nestor. Ang kanyang polo, pinintahan ng Bulkang Mayon na may mukha ng magayon o magandang dalaga sa likod. Sa harap naman, ang Kagsawa Ruins na may ulo ng sawa. Ang pambatong talent ni Nestor, pagsasayaw ng budots. Laban lang po ito. Siyempre, sino po talaga yung swertein. Okay lang tayo. Wala naman po tayong Sana ganun ka pa rin sa amin kahit nandiyan ka na. Ikaw ang pinakapogi namin. Wala din yan. Sana wag siyang magbago. Ang tanod kong pogi, inilunsad daw para ipakita at ipagmalaki ang mga tanod sa daraga. Pinakapakay ko lang is to uplift the moral of the barangay tanods. Not only dito sa amin, sana sa ibang probinsya, especially sa probinsya ng Albay. Ang susunod naman nating tanod kapag nakatalikod, madalas mapagkamalang dalaga. Mahaba ang buhok. Ang kanyang motto, anong paki mo sa long hair ko? Hello, be. Ang tingin daw niya sa mga tanod katulad niya. Tanod! Cellphone mo kinuha! Mala superhero na rumeresponde laban sa mga masasamang loob. Akin na cellphone. Bigay mo. 2 taon pa lang sa pagtatanod si Butchoy, pero seryoso raw siya sa ibinibigay niyang serbisyo publiko. Gusto ko lang po na magpakita na dito sa amin na barangay na makatulong lang po ako. Ng mga bata, naayos namin yan. Ang wala po na masagagsaan. Ang talent naman niya, pag-aarnis. Matapos magpakilala, suot ang kanilang nakakaaliw na retro costume. Humataw ang mga contestant sa isang dance number. Matapos nito, rampa na naka-formal wear. Angat si Nestor sa kanyang pinintahang polo, kaya hindi nakagugulat na siya ang itinanghal na Best Informal Wear. Sunod naman ang talent portion. May sumayaw
na tila naligaw ata sa stage. Merong nag-folk dance at nag-magic. Ito naman, nag-ala Jackie Chan. Si Butchoy, nag-arnis. Hindi siyempre nagpahuli si Randy na ipinamalas kung bakit siya binansagang Buko King. Pero ang pinakapasabog ang naka-topless at nakamalong lang na si Nestor. Budots kung budots. Ang itinanghal na Best in Talent si Randy, alias Buko King. Itinanghal na First Runner-up si Randy. Bukod sa sash at trophy, nag-uwi rin siya ng 7,000 pesos na premyo. At ang itinanghal na ang Tanod Kong Pogi 2015 ng Daraga. Walang iba kundi si Nestor. Ang kanyang premyo, sash, trophy at 10,000 pesos. Yung nervyos ko po noon, hindi ko po akalain na ako po ang tatanggal na bilang champion. No? Yun nga lang po, kung minsan naglalakad kami ni Mrs. sa bayan, tatakanghan Mrs. ko kasi tinatawag ako Pogi na, hindi na po yung tunay kong pangalan. Sila ang takbuhan ng barangay kapag may gulo. Kundi pupusas ko yun. Sinisiguro nilang ligtas tayo. Gising kapag tayo'y natutulog. Maaasahan. At may mga nakatago palang talento at lakas ng loob para makipagtagisan ng kisig at talino. Dagdag Pogi Points.